Liwanag naman. iPhone 17. Ganda ang liwanag ng likod. Ganda. Wow, ganda. Oh, look. Ang liwanag. So cold. My hand is freezing cold. Lolo is there. Daddy! Wow, Daddy! Hello, pero pala sa dual capture. Sweet now. At welcome nga pala sa aking father-in-law na nagvi-visit from the US. At napaka-short lang ng kanyang visit dahil meron lang siya nga atenan na family event in Vancouver. Pero dumaan pa rin talaga siya ng Edmonton dahil nandito ang kanyang mga apo. 3 days lang ito pero masaya naman kahit na nasa school kami. Lahat may work except for Chris na nag-leave para magkasama sila. At meron lang kami isang dinner na magkakasama together. Ayan, so ang lamig na ng panahon guys, pero kaya pa natin to. At maraming salamat nga pala sa ating sponsor for this dinner. It is my father-in-law, ang lolo ng mga aking anak. Yeah, so thank you Daddy for this dinner. Napakasarap at marami mong in-order. Hanggang next day na ang pagkain na ito para sa atin. Yun lang, enjoy! Good morning guys, today is -0. -2 or 3 degrees at papunta tayo sa work ngayon guys. So, nag-snow kagabi ng konting-konti lang, medyo may madulas na konti, nakikita ako may parang black eye. So, let's go to work guys and kita-kits tayo later dahil today is a split shift for me, kaya may time tayo to do some vlog. Ito tayo guys. So, ito yung konting snow. Medyo malamig yung hangin. Ayan. Yung mga sasakyan. Pero, yung sa amin, ba't kaya ganun? Hindi masyado siya... meron din. Pero sa harap wala. Okay, let's go guys. Ayan, 6 o'clock, 6:20. So, tayo sa car guys. Arrange ayos natin. So, yung kotse namin wala siya yung automatic na iinitin mo bago ka sumakay. Like, kahit wala ka pa dito sa loob ay naka-start na yung makina niya tapos nag-heater na siya. So sa amin hindi, kailangan mong nandito bago mo siya ma-on yung heater, kaya antayin mo siyang kasi malamig yung mga hawakan guys, diba? So ayun, yun lang guys, pero okay lang yan. Okay, bye! The snow. Madulas siya guys. Hindi ka pwede magmamadali pag ganito. So,
Good morning guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today ay nandito na naman tayo sa Village Landing in St. Albert dahil ito ang oras na to ay split shift natin. So ibig sabihin wala tayong work for 3 hours but I have little time remaining na lang kasi kumain muna ako ng lunch. Tapos alam niyo yun, relax din pag may time. At ngayon nga, pakita ko sa inyo. So, nakita nyo naman to in my previous vlogs na nandito yung Wendy's, may Shoppers, Save on Foods, may Dollarama. Tapos sa kabilang side nito, merong Filipino restaurant na mga twice or thrice na rin ako nakakain doon. So, masarap naman siya guys and very affordable din yon. Pero syempre, gusto pa rin natin makasave as much as we can. Okay, so, tanggal muna tayo ng isang coat kasi medyo mainit. Although, hindi naman talaga mainit sa labas. 0 degrees po yan. Pero, kanina, nag-drive ako papunta dito. Syempre, naka-on yung makina. Tapos, naka-heater tayo. Minsan, yung heat, sobrang init. Kahit na babaan natin, parang i-off ko na lang imbis na babaan ko. Ayan, so, kaya, pang orange tayo, pang Halloween or fall color. Pero hindi na fall dahil nagpo-fall to winter season na nga ngayon guys. So ito guys, nakatapos na tayo ng 4 weeks na aking A1.1 level in French. At ano na nga bang aking mga natutunan dito. So hindi naman siya sobrang wow na masyadong madami. Pero I think napakita ko na rin in my previous vlogs kung ano na yung mga nasulat ko na medyo marami na. Ang dami na mga notes taking ko. Pero yung mga parang last two days namin dun sa French na yon. So that was last night, no. Yung mga last 2 days namin, well, meron namang mga listening practices din. Pero yung last 2 practices ng listening namin, parang sobrang mahirap. Tapos dati pinarinig din kami ng isang song na parang ang hirap niya maintindihan. Although hindi naman pinapag-grasp sa amin lahat ng mga words na yun. Like isang word lang kailangan naming alamin ano yung word na yun kasi parang fill in the blank. So medyo mahirap and minsan may conversation, dialogue doon. Sobrang less than a minute lang yung pag-uusap na yun. Pero parang, ang hirap. Wala akong makuha. So, ayun. So, ganun guys, no, yung challenge ng French language lesson na pag-aaral natin dito. Yung pagsusulat, spelling, I think madali lang siya. Although, iba rin yung pronunciation from the spelling. Pero I think mas madali siya at mas madali rin siyang aralin. Pero yung listening, kailangan talaga natin i-practice ang ating ears doon sa the way sila magsalita. Ayan. So, hindi rin naman ibig sabihin na kailangan ganon din tayo magsalita the way na yun mismo. Kasi naririnig ko sinabi pagka mag-e-exam ka ng for the French, it's not necessary that you get yung mismong accent ng French. So, what's important is the content that you're saying and how you pronounce it properly. So, hindi rin yung mali yung na-pronounce mo, nag-iiba na yung meaning, like the poisson and the poisson. So, parang isa doon is fish, and I forgot yung isa. Ayan. So, tignan natin yung mga notes ko nang dito, no? Ito yung last na ginawa namin. So, medyo madali lang tong last na just say something about yourself. Based doon, yung mga lesson naman is based din, yung mga assignment na binibigay sa amin is based din sa mga lessons na binibigay sa amin. Kaya, ayun, sabi ko, je suis petite, I am small, et je vous noie. So, I have black hair, although it's not really black, pero talagang black. So, eto pa, and say something about your, sabi doon, psychologic. Psychologic is like yung characteristics yan. So, ang sinabi ko doon is based lang to doon sa mga words, although may konting binago lang ako. So, je suis optimist. It's optimistic. Calm. So the calm that we know. Mais aussi, je ne suis pas gourmand. Okay. So, sabi ko lang, hindi ako sweet. Ayun. So,
Yun lang, para lang malaman ko na may yung je ne suis pas is parang I am not or I don't have. So, I am not sweet. Yan. Kasi dapat meron ka lang negative na masabi. Para lang for practices, no? So, kayo nang bahala. Or siguro yung asawa ko lang magsasabi kung sweet ba ako o hindi. Okay. So, ayun guys. At napakarami talagang iniintindi sa French na ito. At nakakatuwa rin namang pag-aralan ito. Kaya kung interested kayo mag-aral ng French, kung nag-iisip-isip kayo for your PR application, just go ahead guys. It takes really time na mag-aral ng French. At nung isang gabi, nagkaroon ng magandang gabi dito dahil sa Aurora Borealis or the Northern Lights. So habang nagkaklase ako, nakita ko sa isang Facebook post na may aurora na lumabas. So yun yung time na nag-aaral ako. At pagsilip sa bintana, talagang may aurora, ang ganda niya. Although hindi ako pwedeng lumabas because I am on class. Nagpicture ako nung break. So, parang all night nakafocus na ako sa aurora. So, ibig sabihin guys, ang hirap makafocus, no? Ang French talaga is kailangan natin 100% nakafocus tayo, listening. Tapos, yung attention natin nandoon talaga. Kasi, mamiss lang natin yung sinabi ng teacher. Mahirap na. Although, you can ask question kung what is it all about. But, since group kami, parang mahirap naman na balikan yun para lang sa'yo because you weren't listening. At ganoon din, no, minsan mayroon kaming classmate na absent, tapos next day pumasok siya, tapos tinanong siya yung pinasagot sa kanya yung exercise, alam niya. Sabi ko, wow, buti pa siya nakapag na kahit absent siya ay kaya niyang mag-catch up. Siguro ako kung absent ako, hindi ko kayang mag-catch up or magiging mahirap yun para sa akin kasi parang ang ganda ng yung the way na tinuturo sa amin is maintindihan mo din yung sinasabi ng teacher, yung explanation niya, as long as you are really focused and nagti-take down notes ka. So yung mga little things, hindi naman talaga siya little things, pero yung pagtingin natin, akala natin mahirap, pero once ma-explain siya, is magiging maliwanag para sa atin. And all it takes is like being familiar with dun sa tinuro sa atin at talagang more practice para magiging parang natural na siya. Hindi naman siya natural or parang mas madali nating maisip kung ano nga ba to, masculine, feminine or ganun. So ako ginagawa ko, minsan pag may nagtanong, tumitingin pa ako sa mga previous pages ko pag hindi ko maalala. Kasi nga hindi pa siya ganun ka-flowing, ganun sa isip ko, no? So nandito pa siya, pero once na napapractice natin, then magiging mas madali siya. Yes, it really takes time guys. Kaya, ayun. So, ngayon nga ay papasok na tayo sa ating next level, A1.2. So, that will be on this Sunday dito sa Canada. Pero, pag sa Philippines, it's starting on this Monday. So, Sunday dito, Monday sa Philippines. Ayan. So, that's all for our French tip for today or French experience, yung journey natin dito. So, bukod naman sa ating French journey is yung ating Canadian journey naman. Ayan, so isa pang ikinakabahala ko ngayon ay malapit nang umuwi ang aking mother. So, hindi na namin siya ni-renew dito as tourist visa. Kasi diba last time, nag 6 months na siya and then ni-renew namin siya last year. So, nagkaroon naman siya ng 1-year extension dito at napakasaya nun. Siyempre, 1 year, 6 months siya nagstay. At ngayon nga ay natatapos na ang kanyang 1 year this November. Kung kaya't kailangan muna niyang umuwi at hindi na nga namin siya ni-renew. So, ngayon nga na sobrang busy ako. Tapos, ang layo pa ng work ko, no? Tapos, si Chris nasa Calgary siya. So, parang paano kaya ito dahil nasa Calgary si Chris and ako nandito sa St. Albert, tapos yung mga kids nasa Edmonton, although umuwi naman ako syempre. But pagkatapos nun, like kung 6 o'clock yung klase ko, minsan 5:30 yung out ko or 6:30, minsan late ako sa class, or pagdating ko naman kung maaga ko, 30 minutes early, pahinga ko lang 30 minutes, and then 6 to 9 is
French class na, and that's 4 days a week. So, ayun lang guys, no, napaka-challenging din, magiging challenging pag umuwi na si Mother Dear ngayong next week. So, we're counting the days at kung paano ko i-manage dahil, syempre guys, hindi na ako nagluluto. Hindi na ako nagluluto ng breakfast, lunch, dinner. Sasabihin ko na lang so nag-grocery na lang kami, and then nandoon na yon, naka-ready na yon kung mag-breakfast kami, ano yung kakainin, lunch, dinner, ganyan. Tapos, and then nagdadala rin ako ng baon. Yung mga anak ko rin nagdadala ng baon. So ngayon, babalik kami siguro sa dati namin gawin na more on kung meron kaming i-air fryer, i-oven, yung mga pizza, yung mga chicken nuggets, mga ganyan, and ano pa ba yung mga kailangan namin gawin. So, alam naman ng mga bata kung paano mag-air fryer, air fryer, hindi pa masyado, mag-oven, marunong, ganyan. So, hindi pa lang sila masyado marunong magluto ng talagang mga ulam, pero nakakasaing naman sila, nakakalinis ng bahay, nakakaluto, and most especially, nakakaalaga sila kay Celestia. So, nag-arrange na rin kami, since ang mom ko ang naghahatid kay Celestia at nagsusundo. Yung isang anak ko, yung panganay ko, buti naman ay na-arrange niya ang kanyang classes schedule. So, imbes na maaga din siya umalis, kasi pag umaga, lahat kami umalis, like mga 6, 7, 8, ganyan. Isa-isa na kami umalis ng bahay. So, pero yung panganay ko ay na-adjust niya yung kanyang classes schedule, na yung class niya in the morning is na-move in a later time. So, kaya siya yung pwedeng makapaghatid kay Celestia in the morning. Tapos, yung pangalawa ko naman, kasi nasa same school sila, maaga naman siya uuwi, kaya ayun, siya naman yung magsusundo. So, at least yon, okay na yan for that part. So, kailangan ko na lang ulit i-manage paano namin yung mga food preparation. So, syempre, yung dati naman namin ginagawa is like magluluto ka na ng pangmaramihan, although ang pangmaramihan namin minsan 1 day lang, 2 days lang, kasi nga syempre madami rin kami, kaya ayun. And then food storage, na good luck sa ating food storage kung paano, ayun. So yun lang naman guys, kaya kung kailan babalik ang aking mother, tignan na lang natin guys kung kailan yon, but definitely she will be back here. So, syempre, ma-enjoy muna niya ang Christmas, New Year, and birthday in the Philippines na, yun, makapagbakasyon. So, tignan natin, no? So, sana din ay sa pagbalik niya hindi tayo mahirapan, kasi nga, syempre, sa panahon ngayon, nagkakaroon ng mga paghihigpit yung immigration, no? Hindi natin alam, minsan, bigla silang may mga questions sa immigration, and although wala naman tayong ibang ginagawang hindi dapat, pero syempre minsan hindi natin alam yung timpla nila sa panahon na kung ikaw muna yung nasa on the spot na tatanungin. So ayan guys, malapit na tayong bumalik sa work, kasi ngayon magpe-prepare ako ng snack. So magluluto tayo ng pasta, at kailangan kong magpa-boil muna ng water. So 2:30 pa naman ako babalik, pero agahan ko na lang. Sige, ako na lang magbo-boil, kasi hirap na. Okay lang naman makiusap sa iba, pero kung busy sila, so ako na lang magbo-boil, and then pwede naman ako mag-standby doon. Ayun, so yan nga ang mga kaganapan sa ating life ngayon, na may dumating na from US, ang aking father-in-law, at yung aking namang mother ay from Canada, uuwi naman to Philippines. Ayan. So, ganyan lang ang mga buhay ng mga lolo at lola ngayon sa atin. Pero maraming salamat. Syempre, malaking bagay yan na yung mga anak natin ay nakakasama yung mga lolo at lola. Especially kung nasa ibang bansa tayo. Iba pa rin yung feeling na nandyan sila. Okay? So, nakikita at nakakasama natin ng mga anak natin, yung mga lolo at lola. So, yung aking mother, pag uwi niya, nandun naman yung mga anak ng mga kapatid ko. At yung father-in-law ko naman, pagbalik niya sa US, nandun naman yung anak ng aking sister-in-law. So, yun lang guys. And kung meron kayong comments and suggestion, please comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. At kung
anything may gusto kayong sabihin, just comment down below. Or don't forget also to follow my Facebook page, Jill in Can. So meron ako mga konti pa lang na-upload doon, just pagka wala akong mahabang time to do a vlog or to edit a vlog. So I just put it in there ng mga shorts, mga pictures, ganyan. So follow me on my Facebook page, TikTok, what else? TikTok and Instagram. Yun lang guys. See you in my next vlog. Bye!